After 30 minutes natapos kami magluto. Tinulungan ko na rin ito na ayusin ang dining table. Nakahanda na ang pagkain pero wala pa rin si Owen. Kailan pa kaya naging sandali ang 1 oras? Nakita mo ba ang babaeng... Sabay kaming napatingin ni Yaya Mosi sa kapapasok lang na si Owen. Natigilan ito na makita ako. Mukhang hinahanap niya ako. Nandito ka lang pala. Hindi ba't sabi ko hintayin mo lang ako sa sala? Ang tagal mo kasi. Yung sandali mo kasi, umabot ng 1 taon. Kaya napagpasyahan ko maglakad-lakad at dinala naman ako ng mga paa ko dito sa kitchen. Nakilala ko tuloy si Yaya Mosi. Sinulyapan niya ang dining table. Nakapagluto ka na pala, Yaya. Sambit niya. Kumain na ho kayo, sir. Pag-iimbita ni Yaya Mosi. Umupo si Owen saka tumingin sa akin. Umupo ka na. Alam kong gutom ka na. Sabi niya sa akin. Hindi naman ako nagpakipot pa at kaagad na umupo sa tabi niya. Gutom na nga ako kanina pa. Sabi ko at nauna pa ako magsandok ng kanin kaysa sa kanya. Hindi ko tuloy maiwasan na mailang dahil tiningnan niya ako. Nakalimutan na yata ang hindi ko naman bahay ito. Napangiwi ako nang mapatingin sa kanya. Sorry, kaagad ako nag-peace sign. Go on, you're obviously hungry. Saad niya. Ngumiti ako at pinagpatuloy ko ang pagsandok ng kanin at ulam. Nang lingunin ko si Yaya Mosi ay wala na siya sa dining area. Siguro, abala na naman ito sa kusina. Napansin kong nilantakan niya yung adobo na niluto ko. Masarap ba? Nakangiting tanong ko sa kanya. Hindi siya nakasagot pero alam kong sarap na sarap siya. Ako nagluto niyan. Saka mas masarap ako dyan. Nakangiting sabi ko sa kanya. Hihikab-hikab ako na umupo sa kama. Umaga na pala. Kaagad kong tinignan ang cellphone ko. Nakahinga ako ng maluwag na makitang 7:00 pa lang naman ng umaga. Tumayo na rin ako ng tuluyan dahil gusto kong tulungan si Yaya Mosi. Makatulong man lang ako, maging kay Owen. Pagbaba ko inadatnan ko si Yaya Mosi na naglilinis ng living area. Good morning! Pati ko rito sa masiglang tono. Magandang araw ko dahil masarap ang tulog ko kagabi. Good morning, Iha. Nakatulog ka ba ng maayos? Sobra po. Tulungan ko na po kayo maglinis ng bahay. Naku! Ang bilin nga pala ni Sir Owen, ikaw na raw maglilinis ng kwarto niya. Ibiniling niya rin na ikaw magdidilig ng halaman niya sa garden. Hindi ba dapat ako yung didiligan niya? Ano ka mo, Iha? Tila naglinis lang tayo nga si Manang Mosi. Wala ho. Ang sabi ko po, talaga bang mahilig sa halaman si Owen? Oo, napakahilig nun sa halaman. May kwento kasi yan eh. Kaya siya mahilig sa halaman dahil sa mommy niya. Nangako siya noon sa mommy niya bago ito mawala. Naalagaan niya mga tanim ng mommy niya. Kaya simula noon, palagi niyang tinatanaw sa kwarto niya ang hardin. Ganun po ba? Hindi na raw po ba niya ako paalisin, Manang? Mas lumapit pa ako sa kanya para ibulong iyon. Hindi ko alam, Iha. Basta tabilin lang niya ay ikaw maglilinis ng kwarto niya at ikaw na rin magluluto ng pagkain para sa kanya. 2 araw ang day off ko simula bukas. Kaya ikaw nang bahala sa sir ko, ha? Talaga, Manang? Day off mo? Ayos to. Bakit mukhang ang saya-saya mo yata na day off ako? Kasi masusolo ko si Owen. Nakangiting sabi ko. Aba, talaga namang kumikiriw. Ang puwet natin ngayon, ha? Ano po yun? Inilapit kong aking mukha kay Manang. Nagkamali yata ako nang narinig. Wala. Sabi ko pag-igihan mo para sagutin ka ni Sir Owen. Tatawa-tawang iniwan ako ni Manang Mosi kaya ang tagal na nag-sink in sa isip ko ang sinabi niya. Maglilinis nga pala ako ng kwarto ni Owen. Sa wakas naman, makakapasok ako sa kwarto niya. Ano kayong meron dun? Uunahin ko na lang munang diligan ng mga halaman sa hardin bago ako maglinis ng kwarto niya. Tinaha ko ang flower garden. Wow! Namangha ko sa ganda at sari-saring bulaklak ang tumambad sa akin. Ang ganda! Napaawang alabi ko habang pinagmamasdan ko sila. Ako makakasama niyo today, kaya humanda kayo. Bubusugin ko kayo sa paraang pagdidilig sa inyo. Pero sana yung nagmamayari sa inyo. Diligan rin ako para naman mamukadkad rin ako ng ganyang kaganda sa inyo. Biro ko, sabay tawa na lang. Kinuha ko ang water sprinkler na nasa tabi. Nilagyan ko ng tubig saka ko diniligan ang mga halaman. Ang saya pala kapag ginagawa ito habang kumakanta. Kumuha ko ng ilang bulaklak. Pagkatapos ko magdilig ay dumiretso naman ako sa kwarto ni Owen. Pagbukas ko ng pintuan ay kaagad na sumalubong sa akin ang napakabango nitong silid. Bango? Sambit ko habang patuloy na nilalanghap ang mabangong tumatama sa ilong ko.
Umupo ako sa malambot na kama, saka kinuha ang una ni Owen at niyakap iyon. Ang bango mo? Para ko na rin nayakap sa Owen. Pero napilog ko pa na yakapin ang una ni Owen. Pagkatapos kong pagpantasyahan lahat ng pwede kong pagpantasyahan ay nilagyan ko ng totoong bulaklak ang nag-iisang vase na nakadisplay sa kwarto ni Owen. Ayan, dyan ka na babagay. Sa flower vase ng mahal ko. My little peony. Inamoy ko muna ang kulay rosas na bulaklak na ito. Alam mo ba kung bakit ikaw napili kong pitasan sa hardin? Dahil ang sabi nila, makakatulong ka sa mga single na taong makahanap ng mamahalin. Nasa kabilang kwarto lang ako ha. Baka naman ituro mo pa sa ibang boss mo. Kausap ko rito. Pagkatapos kong ayusin iyon ay nagsimula na ako magligpit ng mga gamit ni Owen na nagkalat sa sahig. May iilang nagkalat sa sahig. Teka, bakit parang black underwear yata itong nasa sahig? Pinulot ko iyon. Tama nga ang hinala ko dahil black underwear iyon ni Owen at mukhang kauhubad niya lang noon. Baliw ba ako kung amuyin ko to? Dahil adik ako sa amoy niya, sinuot ko na lang yun sa ulo ko para maamoy ko ng maayos. Teka, amoy eggplant na inihaw? Ganito ba talaga yung amoy nito? Kinuha ko ito tinaas para mas lalo pa na amoyin at silipin. Nasa ganoong posisyon ako nang biglang bumukas ang pinto. Nabigla at nagulat na lang ako na makitang hinihingal na pumasok si Manang Mossy. Nagbago ang expression niya na makitang hawak-hawak ko ang underwear ni Owen. Anong ginagawa mo? Tanong kaagad ni Manang Mossy. Nagpalipat-lipat ang kanyang paningin sa aking muka at sa kamay kong hawak ang brief ni Owen. Wala. Kaagad ko itinapon niyon sa sahig. Baka isipin pa nito pinagpapantasyahan ko ang brief ni Owen. Bakit hindi ba? Asar ko na lang sa sarili. Napangiti ako nang wala sa oras. Huwag kang ngingiti-ngiti dyan. Si Sir Owen, nasa labas. May mga pasa. Hawak siya ng dalawang lalaki, tinahanap ka. Kaagad na nalaki ang mga mata ko. Dalawang lalaki? Hindi kaya ang mga kapatid ko iyon? Naku, lagot. Kilala mo ba ang mga yun? Halata sa mukha ni Manang Moss ang pag-aalala sa Sir Nia. Hindi ako sure pero siguro mga kapatid ko yun. Wala akong inaksayang oras. Tinakbo ko kaagad ang pinto para kaagad na makalabas at mapuntahan ng mga ito. Nakapagkarera pa nga sa akin si Manang Mossy pababa. Paglabas ko natanaw ko ang mga kuyas ko. Hawak nila si Owen. May mga pasa si Owen at mukhang napuruhan talaga ito ng bugbog. Owen! Tinakbo ko kaagad ang kanilang kinaroroonan. Kuya Alex! Tawag ko. Mabuti na lang at lumabas ka, bunso. Dahil kung hindi, ay tutuluyan na talaga namin ang lalaking ito. Kuya Alex! Anong ginawa mo? Halos nangihina si Owen habang hawak niya ito sa kwelyo. Hindi naman siya mamamatay sa mga suntok lang. Mamamatay lang siya kung hindi kanya pakakasalan ngayon din. Ano? Mukhang magandang idea iyon kung magpapakasal ako kay Owen. Diba? Yun naman ang gusto ko. Ano bunso? Tutunga ka na lang ba dyan? Magpapakasal ka ba sa lalaking ito o tutuluyan na namin ito? May isa pa pala. Pakakasalan mo si Dennis. Pumili ka. Mas maganda na magpakasal ako kay Owen kaysa sa maluloko kong ex. Ano bunso? Nakapagpasya ka na ba? Bilisan mo na. Tutuluyan ko itong lalaking ito. Nataranta ako nang sabihin iyon ni Kuya Alex. Wag! Pakakasalan ko si Owen. Pakakasalan ko siya. Siya ang gusto kong pakasalan. Sagaw ko. Alam kong ayaw ni Owen sa akin kaya ang sama ng mga tingin niya sa akin nang siya ang piliin ko. Sigurado akong habang buhay niya ako sisisihin dahil sa nangyari sa kanyang ito. Lumapit ako sa kanila. Nang makalapit ako saka ko lamang napansin na pumutok ang labi ni Owen. Owen! Kagad ako lumapit sa kanya pero itinulak niya ako. Sabi ko na nga ba, may dala ka na namang kamalasan. I regret meeting you and letting you live here in my house. Akala mo ba, ikatutuwa kung ako ang pinili mong pakasalan? Marrying you is the worst thing that will happen in my life. Sabi niya sa akin habang nakatingin sa ibang direksyon. Natulala na lamang ako sa sinabi niya. Bakit ba mas minahal ko yata siya kaysa sa ex kong si Dennis? Mahal? Sa sandaling panahon, minahal mo na agad siya, ha? Tanong ko na lang sa aking sarili. Pagkatapos mo makuha ang gusto mo makuha sa kapatid ko, ganyan mo lang siyang tatratuhin? Ano ba dapat ang ginagawa ng lalaki at babae sa isang bubong? Ngayon din, pakasalan mo ang kapatid ko. Maotoridad na sabi ni Kuya Alex.
Walang emosyon na tiningnan ako ni Owen. Labag na labag sa loob niya ito, alam ko. Sorry, Owen. Hingi ko ng pasensya ngunit sinamaan niya lang ulit ako ng tingin. Minaksin niya ang kamay ng Kuya Alex ko, saka muling lumapit sa akin. With his evil looks, he lifted my chin and spoke. Sa tingin mo ba? Nakuha mo na ang gusto mo? Pakasalan man kita ngayon pero hindi mo makukuha ang pag-ibig ko. Iisang babae lang ang tinitibok ng puso ko at kahit kailan, hindi mababaling sa'yo. Remember that. Napaawang na lang ang labi ko nang talikuran niya ako. Kung gusto niyo ng kasal ngayon din, ibibigay ko yan sa inyo. Sigaw ni Owen habang naglalakad papasok sa loob ng bahay niya. You may now kiss the bride. Anunsyo ng judge. Napaatras ako nang makitang handa na si Eloisa na halikan ko. Nakanguso pa nga ito na akala may hahalikan ko. Bakit wala? Nagmulat ito ng mga mata. Nagtama ang aming mga paningin. Akala niya siguro hahalikan ko siya. Halikan mo ng asawa mo, lalaki. Untag ng judge sa akin, pero hindi pa rin ako gumagalaw. I couldn't believe I was married to this woman. Hindi ito ang gusto kong mangyari. Ang gusto kong makasama habang buhay ay walang iba kundi si Vivian. Pero bakit ang babaeng ito ang binigay sa akin? Ako na pong hahalik sa asawa ko. Nagulat na lamang ako na lumapat ang labi ng babaeng ito sa aking mga labi. Mabilis itong tumingkayad at kaagad na hinalikan ako. Kung wala kami sa harapan ni George ay baka itinulak ko na ito. Tatlo lamang ang saksi sa kasal na naganap. Ang dalawang kapatid ni Eloisa at si Yaya Mosi. Hindi ko na pinaalam kay Oscar ang bigla ang kasalan na ito. Baka pag nalaman niya ipagtawanan at asarin niya lang ako. Dahil nagpakasal ako sa babaeng hindi ko naman gusto. Sinong hindi magpapakasal kung nakatutok sa iyo ang dalawang revolver? After the judge wedding, we went straight to my house. Wala akong balak na mag-celebrate. Hindi ko isa-celebrate ang kasal na hindi ko naman ginusto. Sa wakas, may kasal na rin kami ni Owen, Manong Mosi. Matatawag ko na rin siyang tunay na akin. Ani ko habang nakaupo sa bilog na upuan sa kusina. Pag-uwi kasi namin galing sa aming kasal ay umalis ka agad si Owen. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Hindi naman siya nagpaalam sa akin. Masayang masaya ka, Iha. Nasa na nga bang amo ko? Di ba't honeymoon nyo? Bakit umalis? Napanguso na lamang ako. Honeymoon nga namin ngayon. Sana'y matutuloy na ang naudlot pero mukhang hindi pa rin dahil wala yatang balak si Owen na ituloy iyon. Hindi ko nga alam kung saan siya nagpunta. Hindi naman siya nagpaalam sa akin. Hinaplos nitong aking mga kamay. Hayaan mo na lang muna iyon. Baka nabibigla lang. Hindi niya pa lubos maisip na kasal na siya sa'yo. Isa pa, baka hindi niya lang talaga trip na makasama ang mga kapatid mo dito sa bahay. Oo nga pala. Nandito ang mga kapatid ko at bukas pa sila uuwi sa bahay. Pupuntahan ko lang po ang dalawa kong kapatid sa sala. Nadatnan kong nakaupo ang aking mga kuyas at sinusuyod ang kabuuan ng sala. Napatayo si Kuya Alex nang makita ako. Ang laki pala ng bahay ni Owen. Sabi niya, Kuya Alex, ihahatid ko na po kayo sa matutulugan niyo. Hindi na kailangan. Uuwi rin kami ni Alan. Lumapit siya sa akin at bumulong. Ingatan mo si Owen. Mayaman pala at mukhang mas mayaman kay Dennis. Kuya naman, hindi ako pumayag na magpakasal dahil lang sa yaman niya. Mahal ko na po si Owen. Sinasabi ko lang na joke pan ka sa kanya. Mabuti na lang talaga at napilit namin ng lalaking iyon na pakasalan ka. Siyempre, maganda ako kaya niya ako pinakasalan. Hindi kanya mahal, Angel. Huwag kang feeling. Sabat naman ni Kuya Alan. Matututunan niya rin ako mahalin. Itaga niyo yan sa bayo. Anong bayo? Bato. Umayos ka, Eloisa. Pilit na lamang akong ngumiti dahil mukhang biglang nagbago ang kanina ay natutuwang aura ni Kuya Alex. Hinatid ko na sila sa gate at pumasok na rin. Dumiretso ako sa kwarto ni Owen. Dito na ako matutulog dahil asawa ko na siya. Napansin ko ang Leo Fioni kung flowers at nilapitan ko ito tinaplos. Ang galing mo talaga. Ang bilis mo. Ngayon naniniwala na akong ikaw ay Cupid. Kung sa bulaklak pa, ikaw ang bulaklak na Cupido. Alam mo bang asawa ko na ngayon sa Owen? Kinikilig na kwento ko sa bulaklak na hindi ko alam kung nakikinig. Tinupad mo yata yung wish ko. Nakangiting sabi ko sa bulaklak na ito. Wala akong makausap kaya ito na lang kinakausap ko.
Pagkatapos kong kausapin ng Lil Peony ko, ay nagtungo ako sa banyo para maligo. Natapos na lang ako maligo ay wala pa ding Owen na dumarating. Uuwi pa kaya siya? Nagsuot ako ng red lingerie dahil honeymoon namin ngayon. Pag-uwi niya, kahit ako na ang gumawa ng move para matuloy ang honeymoon namin. Paulit-ulit ko nang sinulyapan ng wall clock pero wala pa ring Owen na dumarating. Hanggang sa humiga ako sa kama. Niyakap ko ang una ni Owen na sobrang bango. Parang yakap ko na din siya. Ang bango mo? Hanggang sa ipikit ko ng aking mga mata. Kinaumagahan, nag-alarm talaga ako para maaga ako magising. Ngunit pagising ko ay walang Owen sa tabi ko. Nasaan siya? Hindi siya umuwi? Nang suyurin ko ang buong silid ay tumama ang aking paningin sa flower vase. Kagad ako napatayo at nilapitan ng flower vase na wala ng laman. Taka, nasaan ang Lil Peony ko? Nagmadali ako lumabas kahit wala akong hilamos at magulo pa ang buhok ko. Habang tinatahak ko ang hagdanan ay tinatawag ko si Manang Mosi. Baka sakaling si Manang Mosi ang nag-alis ng Peony ko. Manang Mosi, nasaan na po ang Peony ko? Pagtatanong ko, ngunit walang sumasagot hanggang sa marating ko ang living area. I was shocked to see Owen reading the newspaper while sipping coffee. Nagmamadali ako lapitan nito. Sa harapan niya ay namewang ako. Napatingala ito sa akin at biglang nabulunan pa yata sa iniinom niyang kape. Nasaan ang kipay ko? Tanong ko sa kanya habang nakapamewang. Mas lalo itong nabulunan sa nasabi ko. I mean, yung Peony ko? Hindi ito nakasagot. Nakatingin lang siya sa akin. Hanggang sa mapansin kong sa dibdib ko siya nakatingin. Nagbaba ako ng tingin at ngayon ko lang na-realize na suot ko pa pala yung red lingerie at wala akong suot na bra. Kaya bakat na bakat ang dibdib ko. Ano sa tingin mo ginagawa mo? Inaakit mo ba ako? Sa wakas nakapagsalita rin si Owen. Kagabi pa sana kita aakitin. Pero ngayon expired na kaya hintay sa'yo. Ngayon nasa ng Peony ko? Wala akong pakialam kung nakatitig siya sa bakat kong dibdib. Basta gusto kong sumigaw sa harapan niya. Bigla na lang siyang tumayo sa harapan ko kaya ngayon ako na ang nakatingala sa kanya. You know what? Hindi ko alam ang sinasabi mong Peony or kung anong Peony yan. Go back upstairs to dress up or wear anything to cover your dumb nipple. Wala ka bang bra para hindi magsuot noon? Inis na sabi niya sa aking pagmumuka. Napalunok ako bago nagsalita. Sinadya akong walang bra. Mahinahon na sabi ko. Dalakala ko uuwi ka kagabi. Pero anong ginawa mo? Pinaghintay mo ako hanggang sa mapanis ang katawan ko. Ngayon, nagre-reklamo kung wala akong bra. Bakit? Inaano ka ba ng dede ko? Napailin siya sa kasarkastikong natawa. What the hell? Ngayon itinatanong mo sa akin kung inaano ko ng dede mo? They are shaking every time you speak. And that distracts me. Sagot niya na tila na-stress na. Eh di wag mong tingnan. Simple as that. Pagkapagbangayan ko sa kanya. Paano hindi ko tingnan? Nasa harapan kita. Natural lang na makita ko. Lipat mo mga mata mo sa likuran. Sarkastikong sagot ko. What the hell, Angel? What the hell? Isa lang ibig sabihin niyan. Just make love with me. Tapos ang usapan. Hamon ko sa kanya, saka siya natigilan at tumitig sa akin. Ngayon sa akin mukha na siya nakatingin. Bumaba sa akin labi, saka ko napansin ang kanyang paglunok. Kung ayaw mo, edi wag. Sinubukan ko siyang talikuran ngunit biglang may humapit sa bewang ko. Nanlaka ang mga mata ko dahil hindi ko inaasahang hapitin ni Owen ang aking bewang. Kasunod niyang ginawa ay itinulak ako sa couch kaya napahiga ako. Lumilis ang lingerie kaya nasilayan niya ang makinis kong mga hita. Napalunok siya nang makita iyon. Nang maitulak ako sa couch ni Owen ay kaagad siyang umibabaw sa akin. Talagang inaakit mo ko? Tanong niya sa pagitan ng aming mga labi. Magkalapit na. Kulang na lang ay maglapat. Konting galaw na lang ay matitikman ko na ang labi niya. Itinulak ko siya sa kanyang dibdib. May karapatan naman siguro ako na akitin ka. Pakikapagtalasan ko ng tingin sa kanya. Muli niya ako itinulak kaya muli ako napaupo sa couch. Well, tingnan natin ang hinahanap mo. Nanlaka ang mga mata ko nang hubarin nito sa aking harapan ng kanyang suit. Hanggang sa mahubad ang lahat at ang natira na lang ay ang kanyang boxer short. Ilang beses akong napalunok kasabay ng pagniwi ko dahil sobrang laki nga talaga noon. Kaya pala ang sakit. May suot pa lang na boxer iyon pero yung bukol parang star apple na. Ang laki ha? Turo ko roon. Tulog pa yan. Sagot naman niya. Gigisingin ko? Ngayon gising na.
Weh, napangiwi na lamang ako. Lumapit siya sa akin at binuhat ako na parang sako ng bigas. Yung mukha ko nasa likuran ng kanyang pang-upo. Let's go upstairs. Sabi niya at tuluyang nilisan ang sala. Tumaas siya at tinahak ang kanyang kwarto. Pagpasok ay kaagad na binalibag ang pinto ng silid sa pagsarado at ako naman ay itinapon niya sa kama. Naalis na naman ang suot kong lingerie at dumulas naman ang strap sa balikat ko. Napansin ko ang kanyang paglunok. Sabi ko na, may pagnanasa ka rin sa akin. Pangaasar ko sa kanya. Ibinibigay ko lang ang gusto mo. Hindi ba dito yung gusto mo? Dream come true. Sabay sunggab niya sa aking leeg. Bigla akong nakiliti dahil sa mga halik niya. Juan, nakikilit ako sa ginagawa mo. Natatawa ngunit napapaungol na sambit ko. Hindi siya sumagot. Nagpatuloy ito sa ginagawa hanggang sa punitin niya ang kapiranggot na tela na suot ko. Gigil na gigil yun? Asar ko pa. Para lang itong aso na sabik na sabik. Kulang na lang ay maglaway sa sobrang pananabik. Stop talking. Just feel me every touch. Sabi niya, saka pinalibutan ng halik ang leeg ko. Nanlaki na lamang ang mga mata ko nang tuluyan ng naghubot-hubad sa harapan ko si Owen. Shit anong klaseng ahas ba to? Ang masasabi ko lang, paktay. Sobrang laki. Sa tingin mo kakasya yan ang buo sa akin? Half lang yata ang kasya sa akin yan. Nakangawing sabi ko sa kanya. Let's try it, so we can find out. Palyong sabi niya saka umibabaw muli sa akin. Ang lakas bigla ng tibok ng puso ko at kinabahan ako. Sigurado kung hindi na ako magigising nito. Kapag hindi ako nagising bukas, ikaw na magluluto Ipagluto mo ko ng pansit bihon, pampahaba ng buhay. Feeling ko kasi dyan ako mamamatay. Bulong ko kay Owen. Bigla itong natawa. For sure, magigising ka. Kinakabahan ako. Kaya pala sobrang sakit. Giant jumbo pala yan. Nakangiwing turo ko sa pagkalalaki niya na sobrang gising na. Ang dami mo pa sinasabi. Let's start this. Iyon nga ang una kong karanasan pagdating sa sexy time. Nakatulog ako ng mahimbing pagkatapos ng mainit na pangyayari sa amin ni Owen. Hubot-hubad kami kinaumagahan. Dahil happy ang wife, maaga akong nagising para mag-prepare ng breakfast. Dinala ko ito sa kwarto para sa kwarto na kami kakain ni Owen. Tulog pa rin si Owen nang pumasok ako sa kwarto. Hinawi ko ang blinds curtain para pumasok ang sinag ng init sa loob ng kwarto. Saka gumalaw si Owen dahil sa sikat ng araw na tumama sa kanyang muka. Shete, nakahubad pa rin siya habang nakadapa. Kaya naman yung buti niya, kumakaway sa akin. Sarap lang pisilin. Napalunok ako lalo na nang tumihaya ito at doon ko na naman nasilayan ang tila tulog niyang pagkalalaki. Hinila niya ang unan at itinakip iyon sa pagitan ng mga hita. Umaga pa lang pinagnanasahan mo na ako. Sambit niya. Sa abs mo pa lang kasi busog na ako. Pabirong sagot ko. Napansin kong tila nabalis sa siya. Anong oras na? Sinulipan niya kaagad ang wall clock. Shit, bakit hindi mo ako ginising? May inis sa boses na sabi niya sa akin. Bakit? Kahit naman hindi ka pumasok, wala ka naman pakialam kasi sarili mo naman kumpanya yun Sagot ko sa kanya. It's not about the office. Tungkol ito sa babaeng mahal ko. Naiiritang sagot niya. Mahal mo? Hindi ba nandito ako sa harapan mo? Sinamaan niya ako ng tingin. Sa tingin mo ba ikaw yung babaeng sinasabi kong mahal ko? Hindi ikaw ang babaeng tinutukoy ko. Huwag kang ilusyonada. Porka ba may nangyari sa atin kagabi, isipin mo na ikaw ang babaeng mahal ko? Pinagbigyan lang kita sa gusto mo, pero huwag mo isipin na may mabubuong pagmamahal mula sa akin para sa'yo. Natulala ako sa mahaba niyang litanya. Ang linya niyang iyon ang nagpasikip sa dibdib ko. Nayula ako nasaktan ng ganito. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay nagmamadali siyang umalis sa kama at nagmamadaling pumasok sa banyo. Hindi niya man lang binalingan ang breakfast na inihanda ko para sa kanya. Siguro'y pupuntahan niya ang babaeng mahal niya. Gabi na pero wala pa rin si Owen. Sayang naman yung hinanda ko sa mesa. Akala ko kasi maaga siyang uuwi. Nakatulugan ko na nga lang sa couch ang paghihintay sa kanya. Hanggang sa magising ako'y wala pa din. 12:00 na ng hating gabi kaya niligpit ko na lang ang inihanda ko sa mesa.
Anong oras ba talaga uuwi si Owen? Susunod nga, kukunin ko na yung number niya para malang matawagan ko siya. Tinaha ko ang kwarto namin. Paulit-ulit ko lang sinulyapan ng orasan hanggang sa naisipan ko na lang na humiga. Kinaumagahan nagising akong sumusuot sa ilong ko ang pabango ni Owen. Kaagad akong bumangon at tinahak ang dressing room. Owen! Masayang tawag ko sa kanya na makitang nagbibihis ito. Tumakbo kaagad ako palapit sa kanya, saka ito niyakap ng mahigpit habang nakatalikod siya sa akin. Unti-unti niyang tinanggal ang mga kamay ko mula sa pagkakayakap sa kanya. Bakit? Hindi ba pwedeng yakapin kong asawa ko? Tanong ko naman sa kanya. Humarap siya sa akin. You know what? Ikakasal na ang babaeng mahal ko. Nasaktan ako sa sinabi niya. Ako yung kaharap niya pero ibang babae ang iniisip niya. Hindi ko pinahalatang nasasaktan ako. Ngumiti lang ako. Ano naman ngayon kung ikakasal na siya? Nandito naman ako. Sabi ko sa kanya at muli siyang niyakap ngunit itinulak niya na naman ako. Hindi kong kailangan ko, Eloisa. Umalis ka muna sa harapan ko. Ayoko. Buong tapang nasagot ko. Kapag gusto kong yakapin ka, yayakapin kita. Kahit pa ibang babaeng iniisip mo. Nandito ako, Owen. Asawa mo ako, kaya ako naman dapat ang isipin mo. Turo ko sa sarili. Naging asawa lang kita dahil sa mga kapatid mo. Hindi ko gustong makasal sa'yo, Eloisa. Ikaw lang may gusto nito. Subukan mo rin kaya akong tingnan para naman makita mo kung ano ako sa buhay mo. Kung gaano ako kaganda. Hindi yung babaeng mahal mo na hindi ka naman mahal ang palaging nasa isip mo. Sigaw ko sa pagmamukha niya. Nagulat na lamang ako na bigla niya akong sakalin. Huwag mo na ulit sasabihin sa akin yan. Pabalang niya akong binitawan saka ito umalis sa aking harapan. Ako naman itong makulit. Hinabol ko pa siya hanggang sa pintuan ng kwarto. Owen! Tawag ko. Natigilan siya. Sasama ko sa'yo sa office, kaya din mo ako. Parang walang nangyari na sabi ko. Humarap siya sa akin, sa kanya ako tiningnan na parang walang pakialam. Anong gagawin mo sa office ko? Kung hindi mo naabutan dito sa bahay mga niluluto ko para sa'yo, siguro naman sa office mo pwede kitang igawa ng coffee o di kaya utusan mo lang ako kahit na ano. Nakangiting sabi ko. Binaliwala ko ang pagiging cold niya sa akin. Bahala ka. I'll just wait for 10 minutes here. Talaga? Sinamaan niya kaagad ako ng tingin. Narinig mo naman ang sinabi ko, di ba? Kaagad akong kumilos para magmadaling maligo at magbihis. Kahit na nagmamadali ako ay kulang ang 10 minutes sa pagbibihis ko. Kaya sa pagbaba ko ay wala na si Owen. Iniwanan niya na ako. Ano ba silbi ng pagiging angel ko kung hindi ako marunong lumipad? Este, magkukommute na lang ako. Susundan ko ang asawa ko. Bago ako lumabas, ay nagluto muna ako ng paborito niyang adobo. Siyempre, may pasalubong ako para naman matuwa ang lalaking mahal ko. Naglakad-lakad muna ako dahil nasa dulo pa ang sakayan ng jeep. Mabuti na lang mapupuno na ito at isa na lang ay lalarga na. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil umalis na ang jeep. Feeling ko naman malalagas ang buhok ko sa bilis magmaneho ng driver. Mukhang road to forever yata ito. Manong, abi magdahan-dahan ka naman. Baka malagas ang bustis ako sa sobrang bilis mo magmaneho. Sagaw na matanda na nasa tabi ko. Diyos ko, bago pa yata ako makarating sa office ng Owen, mukha na akong manananggal dahil sa buhok kong lumilipad-lipad at naging buhaghag. Sa wakas ay nakarating na rin. Tumingala ako sa building. Napangiti ako nang makita ang billboard ng asawa ko. Pangiti-ngiti ka pa dyan. Gwapo talaga ng asawa ko. Ngayon pa lang ay gusto ko na siyang kurutin. Pagpasok ko ay kaagad akong sinita ng guard. Shit, siya na naman. Siya yung guard na naka-assign dito noon. Baka hindi na naman ako nito papasukin. Bakit? Kaagad na tanong ko. Natatandaan kita. Turo pa niya sa akin. Baka nagkakamali lang yung mga mata mo. Hindi ba't makakalimutin ka na? Sagot ko. Sino nagsabi makakalimutin ako? O diba? Nakalimutan mo na. Ikaw nga nagsabi nun. Kaagad na palusot ko. Napakamot ito ng ulo. Kalbo na nga kumakamot pa. Nangangati pa pala ito kahit wala naman ng kuto. Diyan ka muna. Hindi niya ako pinapasok ng tuluyan. Iniwan niya ako at nagpunta sa reception area. Tinuro-turo pa niya ako habang nakikipag-usap sa babae. Napansin kong tumawag ang babae at maya-maya lang ay lumapit na sa akin ng guard. Pumasok ka na. Sabi niya. Sabi ko naman sa'yo, hindi ako yung babaeng tinutukoy mo. Sabi ko sa kanya sabay taliko dito.
Siguro itinawagan muna nila sa Owen para itanong kung pwede akong pumasok. Pagpasok ko sa elevator ay sakto rin naman ang pagpasok na isang babae. Napatitig ako dahil ang ganda niya. Isa kaya siya sa mga staff dito sa office? Isa kaya siya sa mga employees na Owen? Kung oo, hindi malabong pagkainteresan siya ni Owen. Maganda na at mukhang napakabait pa dahil sa maamo nitong mukha. Binawi ko kaagad ang aking tingin na makita kong tumingin siya sa akin. Napangiti ito. Hi. Bati niya. Nag-hi na rin ako. Sabay na rin kami lumabas ng elevator. Huwag niyang sabihin sa office rin siya ni Owen pupunta. Nakasunod lang ako sa kanya. Sinadya ko mauna siya sa akin hanggang sa tumapat ito sa pintuan ng office na Owen. Nanlaki ang mga mata ko nang pumasok nga ito sa loob. Natigilan ako pero kaagad din naman akong tumakbo para mapigilan ko ang pagsarado ng pinto. Nakaawang lang ang pinto ng office na Owen kaya nakikita ko sila sa loob. Napaawang ang labi ko nang halikan siya sa pisngi ng asawa ko. Kung makatitig naman ang asawa ko sa kanya ay halatang nagagandahan ito. Maganda nga naman at isa pa, simple lang pero napakalakas ng dating. Sino bang babaeng ito?